Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2141 makapangyarihang kasanayan. Mahirap makatagpo ng ganoong magandang bagay sa pangalawang pagkakataon. Isa rin itong sekta tulad ng 10,000 Beasts God Sect na walang gaanong organisasyon para madaling salakayin, at kung lumipat siya sa ibang mga sekta, natatakot si Yesuan na mapatay siya bago siya makakilos. Hindi maiisip na ang isang tao ay nakapuslit sa treasure house ng isang sekta. Higit pa rito, ang taong ito ay isang Godman cultivator lamang. System, halika, upgraded, haha, oras na para bumper harvest. Siya nga pala, system, pwede mong kalkulahin, kaya ko lang mag-upgrade sa pick of the top god, ayaw mo akong i-upgrade sa heavenly god realm. Anong tono ng Toro? Tingnan mo, kailangang bilangin ang mga pag-upgrade, huwag masyadong mag-upgrade. Si Yesuan ay isa na ngayong lokal na malupit na buhay at maayos, at sa gayong pag-upgrade, natatakot ako na hindi na siya makakahanap ng pangalawa. Ding, nakalusot ang host, at ngayon ang 9-rank superior god at human realm. Sa prompt ng sistemang ito, matagumpay na na-upgrade si Yesuan sa 9th rank upper rank godman, iyon ay, ang peak ng godman realm. Higit pa rito, hanggat orihinal na sinadya ni Yesuan, maaari pa siyang makapasok sa heavenly god realm anumang oras, dahil mayroon na siyang sapat na mapagkukunan sa kanyang mga kamay. Naubos lamang ng tagumpay na ito ang isang katlo ng mga mapagkukunan na ninakawan ni Yesuan. Ganyan kakaprityoso, maaari tayong mag-upgrade, ngunit hindi. Gayunpaman, sa susunod, kinailangan ni Yesuan na simulan ang pag-iisip kung paano palalakasan ang kanyang lakas sa ilalim ng kondisyon ng peak god cultivation, at ngayon ay sapat na ang kaharian, ngunit ang kanyang lakas ay medyo lumala pa. Pagkatapos ng lahat, ang hamon na ito, ang Diyos ng pagbabantay sa buwan ay nilinaw na, ito ay hindi gaanong simple, nais ni Yesuan na matagumpay na makapasa, imposibleng hindi magpakita ng kaunting lakas. So, magsimula muna tayo sa exercises. Halika, sistema, pagsamahin ang lahat ng mga pagsasanay na ito mula sa bago, hindi ako naniniwala, napakaraming ehersisyo ang hindi makakakuha ng magandang ehersisyo. Para kay Yesuan, ang mga ehersisyo ng 10,000 Beast Divine Sect ay hindi kapansin-pansin, kahit na sinabi nila na ang mga ehersisyo ng Genzong ay ganoon din sa mga mata ni Yesuan. Mas mainam na hayaan ang system na magsama, at hindi mo masasabi, maaari kang makakuha ng hindi inaasahang mga benepisyo. Sa pagsasama ng higit sa 30 pagsasanay, anong mga bagong pagsasanay ang maaaring lumitaw? Inaasahan ito ni Yesuan sa kanyang puso. Ding, pinipili ng host ang paraan ng pagsasanib, at ang pagsasanib ay isinasagawa. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host, kumuha ng espesyal na ehersisyo, ipatawag ang mundo. Ano ito? Tumatawag sa mundo. Ano ito? Nagmamadaling sinuri ni Yesuan ang ehersisyo, ngunit pagkatapos basahin ito ay isang halo-halong pagpapala. Ano ang tawag dito na malakas ang mundo? Napakalakas. Masasabing napakalakas nito kaya nakakabulag. Pagpapatawag sa mundo, isang espesyal na pamamaraan na magagamit lamang ng host, at hindi maituturo sa sinuman, at bawat paggamit ay kukuha ng 10 mga puntos sa paglamlam. Espesyal na epekto isa, anumang karakter na ipinatawag ng host ay garantisadong hindi bababa sa kasalukuyang antas ng host, at walang pinakamataas na limitasyon. Espesyal na epekto dalawa, maaaring ipatawag ng host ang anumang fantasy ng karakter, kathang-isip man o totoo. Espesyal na epekto tatlo, ang host ay maaaring magpatawag ng libu-libong tropa, ngunit ang average na lakas ay hamina. Mga limitasyon, ang pagpapatawag sa mundo, maaari lamang itong gamitin ng isang beses sa isang buwan, at ang mga ipinatawag na karakter ay hindi maaaring tukuyin, sa bawat oras na ito ay random na naiiba. Oo, ito ay ganoon, ngunit ang cooldown time ay malamig. Magagamit mo lang ito isang beses sa isang buwan, ano ito? Siyempre, hindi talaga nasisiyahan si Yesuan. Alam mo, hindi nakakap ang mga summoned character. Pinakamaganda sa lahat, maaari kang magpatawag ng anumang karakter. Kahit na si Yesuan ay halatang galit sa isang tao at malapit ng kumilos,
hindi imposible para kay Yesuan na direktang ipatawag ang taong iyon gamit ang kanyang kamay. Sa madaling salita, ang summoning world na ito ay simpleng super skill na napakalakas na sumasabog. Bukod dito, bilang karagdagan sa pagpapatawag ng mga tao upang lumaban, maaari ka ring magpatawag ng libu-libong tropa, hindi banggitin kung gaano ito kakol. Well, may isa pang limitasyon, at iyon ay 10 mga punto ng paglamon. Gayunpaman, ito ay direktang hindi pinansin ni Yesuan, kung hindi niya ubusin ang punto ng paglamon, si Yesuan ay magiging kakaiba, mayroong isang umuubos na punto ng paglamon, hindi ba ito ay kumakatawan sa produksyon ng sistema? Ang sistema ay ginawa at dapat ay isang dekalidad na produkto. Si Yesuan ay nasisiyahan. Ngayong mayroon ka ng mga pagsasanay, tingnan natin kung may iba pang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pagsubok na ito. Maingat na sinuri ni Yesuan ang mga kayamanan na nakuha niya, ngunit ang resulta ay medyo nalungkot siya, hindi dahil ang mga kayamanang ito ay talagang walang silbi. Sa totoo lang, mayroon pa ring ilang magagandang bagay sa loob nito, ngunit ang pangunahing bagay ay ang lahat ng mga bagay na ito nang walang pagbubukod ay gumagamit ng mga punto ng paglamon, at ang pinakamababa ay dapat gumamit ng 5 mga punto ng paglamon, o ang iba pang mga materyales ay hindi sapat. Sa ganitong paraan, hindi ito magagamit ni Yesuan kahit na gusto niya. Dahil ito ang kaso, kung gayon, direktang sinabi ni Yesuan sa Diyos ng pagbabantay. Guardian God, handa na ako, sisimulan ko na ang supreme trial na iyon. Bata, pinag-isipan mo na ba? Siyempre, dahil umabot na tayo sa puntong ito, hindi ako pwedeng sumuko. Hehe, huwag kang mag-alala, maliit, iingatan kita, iwanan ang mga pira-piraso ng iyong pagka-Diyos, kahit na sa kasamaang palad ay patayin ka, kaya kitang ililigtas. Huwag kang mag-alala, ang fragment ng pagka-Diyos na iniwan ko sa iyo ay hindi ang uri ng pinaghihigpitang fragment ng pagka-Diyos, kundi ang fragment ng pagka-Diyos na naglalaman ng iyong banal na pag-iisip at hininga ng kaluluwa, na maaaring ituring na ikaw ay isang pangalawang buhay. Natigilan si Yesuan Ling, ang iniisip niya ngayon ay hindi kung bakit gusto ng Guardian God na ito ng sarili niyang mga fragment ng Godhead, kundi ang mga salita ni Feiyan. Sa simula, sinabi ni Feiyan na si Yesuan ang humiling kay Yesuan na tulungang maibalik ang mga fragment ng pagka-Diyos ni Feiyu, at tila totoo ang sinabi ni Feiyan. Hindi, sa oras na ito, ang Diyos na nagbabantay sa gate ay humihingi din kay Yesuan ng fragment ng Diyos. Pagbabantay sa mga Diyos, mayroon akong atubili na kahilingan, maaari mo bang ibigay sa akin ang fragment ng pagka-Diyos ni Feiyu? Direktang sinabi ni Yesuan, hindi niya alam kung papayag ang Diyos nang nagbabantay sa tarangkahan, ngunit dahil hiniling sa kanya ni Feiyan, kung gayon, hindi magiging maramo si Yesuan. Oh, gusto mo ng isang fragment ng Godhead ng lumilipad na balahibo. Oo, ang bagay na ito ay hindi pa rin mapapakinabangan sa akin. At iba pa, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kasimple ito, at kahit ang gatekeeper na ito ay hindi nagtanong, kaya diretso niyang ibinato ang fragment ng Flying Feathers Godhead kay Yesuan. Hindi magalang si Yesuan, at direktang inilagay ang fragment ng Godhead na ito sa lumalamon na espasyo, at kasama sina Lilei, Haobay at iba pa, pinalaki siya sa tabi ng 9 soul flower. Okay, ngayon ipapadala kita sa pagsusulit, ang masasabi ko sa iyo ay ang lahat ng nasa pinakamataas na pagsubok na ito ay random, ito ang puwang na espesyal na ginawa ng master na may pinakamataas na mana, at ang pagsubok doon ay pipiliin ayon sa iyong sariling lakas. Halika, binata, nawala ang boses ng guard god, at kasabay nito, nawala din ang figure ni Yesuan mula sa trial tower. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa isang lumulutang na isla. Tumingin si Yesuan sa ibaba, ito ay naging kawalan, at nang tumingala siya, ito ay wala rin. Ang espasyong ito na kasing laki ng isang isla ay talagang itinayo sa kawalan. Kabanata 2142, Hamon sa sarili. Nag-iisang nakatayo doon si Yesuan, naghihintay na magpatuloy ang pagtatasa. Sinabi ng Diyos na Shuguan na ang pinakamataas na pagsubok na ito ay batay sa kanyang komprehensibong lakas, ibig sabihin, kahit siya mismo ay hindi alam kung sino ang kanyang kalaban. O sa halip, ano kaya ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ang paghihintay ni Yesuan, at hindi nagtagal, sa lumulutang na isla, isang ilusyon na anino ang lumitaw.
Oo, ito ay isang anino, at ito pala ang kalaban ni Yezuan. Handa ka na ba? Nakakapagsalita ba ang anino? Natigilan si Yezuan, nakakapagsalita pa ang anino na ito. Handa na, sinabi rin ni Yezuan sa anino, at kasabay nito, naglagay din siya ng poster. Sa pagkakataong ito, hindi nagkusa si Yezuan na umatake ng maaga, dahil hindi niya alam kung anong uri ng kakayahan mayroon ang anino na ito. Siyempre, isang bagay ang tiyak, iyon ay, ang lakas ng anino na ito ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Thousand Beast Sword Squire, lumabas ka. Isang boses ang dumating, na tinatawag ang Thousand Beast Sword Servant. Hindi kaya si Yezuan ang may gawa nito? Hindi. Sa totoo lang, anino yun, ginamit niya talaga ang supernatural na kapangyarihan ni Yezuan. Ito, anong nangyayari? Natigilan si Yezuan, hindi niya akalain na gagamitin ng anino na ito ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, sa tabi ng anino na iyon, lumitaw ang isa pang anino. Sa oras na ito, napansin ni Yezuan na ang silhouette ng lalaking ito ay talagang 9 puntos na katulad ni Yezuan mismo. At ang outline ng Thousand Beast Sword Attendant ay eksaktong kapareho ng Thousand Beast Sword Attendant ni Yezuan, syempre, lahat sila ay mga anino. Tiyak na, hindi na ikinagulat ni Yezuan, kasabay ng paglitaw ng Shadow Thousand Beast Sword Squire, direkta niyang inilunsad ang Great Move Thousand Beasts, at pagkatapos, lumitaw ang 1,000 Shadow God level mounts. Ang lahat ng ito ay mga anino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ang kalaban ni Yezuan ay ang kanyang sarili. Ano ito? Ang mapahamak na pagsubok na ito ay talagang hinayaan si Yezuan na lumaban sa kanyang sarili. Paano ito gumagana? Sa katunayan, hayaan si Yezuan na harapin ang kaaway, kung gayon, si Yezuan ay masasabing walang pag-aalinlangan, ni kahit kay titing na takot. Pero, para sa sarili mo. Kadalasan, ang taong pinakakilala ng isang tao ay ang kanyang sarili, at ang taong hindi niya gaanong kilala ay siya rin ang kanyang sarili. Kumunot ang noo ni Yezuan, alam niyang sa pagkakataong ito ay maaaring hindi ganoon kadali ang hamon. Ang anino na ito ay tila hindi gaanong naiiba kay Yezuan sa ibabaw, ngunit mas napansin pa rin ni Yezuan na ang anino na ito ay hindi flexible, ngunit ang mga kasanayang ginamit ay mas malakas kaysa kay Yezuan. Ang mga Shadow God level mount na iyon ay nasa Heavenly God realm, ibig sabihin, ang mga kasanayan ni Anino Yezuan ay napalakas. Gusto mo bang makabawi sa kanyang inflexibility sa pamamagitan ng reinforcement? Habang iniisip ni Yezuan ang tanong sa kanyang puso, nakagawa na siya ng hakbang, at nagpatawag din siya ng Thousand Beast Sword Attendant at isang God level mount. Gayunpaman, ang mga mata ni Yezuan ay patuloy na nakatitig sa anino. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng bibig ni Yezuan. Ang pinakamataas na pagsubok na ito, marahil, naunawaan na ni Yezuan ang kanyang tunay na layunin. Ang pagsubok na ito ay hindi isang pagsubok para sa kapakanan ng isang pagsubok, sa katunayan, ito ay mas katulad ng pagsasanay at ehersisyo. Pinakipot ang anino ng isang naghahaman, ganap na ginagaya ang lahat ng kakayahan ng naghahaman, masasabing ito ay noong lumaban si Yezuan noon, at ang data ay patuloy na kinokolekta. Sa madaling salita, marahil sa simula pa lang, mula sa sandaling pumasok si Yezuan sa Peerless Valley na ito, mayroong isang pares ng misteryosong mga mata na nakatingin kay Yezuan, pinapanood ang bawat kilos ni Yezuan, at pinagmamasdan ang lahat ng kilos ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay hindi dahil may masama, sa kabaligtaran, ito ay para mas matulungan si Yezuan. Hindi pa banggitin ng gantimpala, ang anino na kalaban na ito ay isang pagkakataon para mas maunawaan ni Yezuan ang kanyang sarili. Matapos malaman ng susi, ang puso ni Yezuan ay puno ng pasasalamat. Tama, ang pagsubok na ito ay napaka-majestic, at kung hindi ka mag-iingat, ito ay babagsak. Gayunpaman, bago pumasok dito, ang fragment ng Godhead ni Yezuan ay inalis, ibig sabihin, sa simula pa lang, ang Supreme Trial na ito ay isang ganap na ligtas na kapaligiran. Ang Panginoon dito ay isang tao lamang na gustong linangin ang isang taong nakapasok sa Supreme Trial. Kaya, lumaban tayo, gawin ang iyong makakaya upang lumaban, at gamitin ang labanan na ito upang patunayan na ang pangitain ng Panginoon dito ay hindi mali. Gamitin ang buong lakas na ito para lumaban,
hayaang matuklasan ni Yesuan ang kanyang mga pagkukulang. Ang Shadow God Level Mount at ang God Level Mount ni Yesuan ay nabigti na, at si Yesuan mismo ay sabay na sumugod patungo sa anino. Sa bawat oras, ang anino ay hindi gumagamit ng mga espesyal na kasanayan, at hindi gagamitin ni Yesuan ang mga ito, ngunit pinatalas ang kanyang sarili ng espada sa pamamagitan ng espada. Ang kasalukuyang labanan ni Yesuan ay parang pagtingin sa salamin, basta't pagmamasid ni Yesuan ng mabuti, matutuklasan niya ang kanyang mga pagkukulang. Hanggat ito ay ang mga pagkukulang na ipinakita ng anino na iyon, ito rin ay sariling mga pagkukulang ni Yesuan, at ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon, napakatagal na kahit si Yesuan ay nakalimutan na ang oras. Ang Thousand Beast Swordsman ay paulit-ulit na pinatay, ngunit lahat sila ay naghintay na mag-expire ang cooldown bago sila muling ipatawag. Ang labanan sa pagitan ni Yesuan at ng anino ay hindi tumigil kahit isang sandali. Lumipas ang oras. Sa araw na ito, ang labanan ay katulad pa rin ng dati, ngunit biglang nawala ang anino. Isang boses ang sabay na umalangaw-ngaw. Bata, okay naman ang qualifications, napakagaling mo, very satisfied ang bathala, compared to the previous few little guys. Mas nakakabilib ang isip mo, hindi ko inaasahan na sa simula pa lang, nakita mo na ang tunay na layunin ng pagsubok na ito, so, natuto ka na ba? Napakatanda ng boses, hindi, o dapat itong ilarawan bilang mga pagbabago sa buhay, ngunit ang boses ay napaka-ethereal, na parang wala ito. Natuto na ako, malumanay na sagot ni Yesuan. Oo, natutunan niya, ngunit ano ang natutunan niya? Isang pakiramdam, isang realisasyon, isang pakinabang na hindi mailalarawan sa mga salita. Kung sasabihin mo, si Yesuan ay isang master noong lumaban siya noon. Pagkatapos, ang kasalukuyang Yesuan ay isang henerasyon ng mga Grandmaster. Ang parehong kasanayan, pagkatapos ng binyag na ito, mas magagamit ito ni Yesuan. Ang ganitong pagkakataon na maaaring makatagpo ngunit hindi hinahangad ay masasabing higit na pinahahalagahan kaysa sa anumang gantimpala. Saglit na natahimik ang boses, na parabang inaalala ang ginawa ni Yesuan sa panahong ito. Sa katunayan, ito ay lumago ng husto. Kaagad, sinabi niya, okay, dahil natuto ka, kunin mo, ito ang iyong gantimpala. Panipi, isang jade talisman ang lumipad patungo kay Yesuan, oo, ito ang reward ni Yesuan. Bata, simula ngayon, ikaw lang ang nabubuhay na inapo ng aking Ancient God Emperor, at lahat ng mayroon ako ay magiging sa iyo. Gayunpaman, ang iyong lakas ay hindi sapat, kaya bigyan ka ng labis, kung hindi, ito ay magpapahirap sa iyo. Magsikap ka sa tuwing umabot ang iyong lakas sa mga kinakailangan, kung gayon, ang Jade Talisman sa iyong kamay ay magbubukas ng bagong pahiwatig para sa iyo. Okay, ang lakas ng bathala ay hindi na sapat upang paikliin muli ang ganoong pagsubok, at wala ng pinakamataas na pagsubok mula ngayon, at dapat mo ring tandaan na hindi ka pa nakilahok sa anumang pinakamataas na pagsubok. Kakakuha mo lang ng titulong Intermediate Trialis. Kabanata 2143, Mo Shang. Oo, naiintindihan ng mga junior. Magalang na tumanggaw si Yesuan, anong uri ng yaman ang iniwan niya sa kanyang sarili. Buti na iintindihan mo, tandaan mo, huwag mong sabihin ang iyong pagkatao, ang iyong kaaway, hanggat wala kang sapat na lakas, ito ay napakalakas na hindi mo maisip. Siyempre huwag mong isipin na pinagkakaguluhan ka ng bathala, sa totoo lang, kahit ayaw mo, hahanapin ka pa rin nila, papatayin ka pa rin, kahit sinong henyo, hindi nila bibitawan, or rather, kahit sinong Diyos, hindi nila bibitawan. Maghiwa-hiwalay, magkalat, hayaang maging usok ang lahat, daan-daang milyong taon ng pakikibaka, hindi mabilang na muling pagkakatawang tao, sa huli, ano ang wakas? Ang huling pangungusap ng Ancient God Emperor, hindi masyadong naintindihan ni Yesuan kung ano ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, naunawaan ni Yesuan kung sino ang kalaban sa bibig ng Ancient God Emperor, kahit na hindi ito tahasang sinabi ng Ancient God Emperor, ngunit alam na niya ito. Patayin. Oo, ito ay napatay. Natatakot ako na sa mga sinaunang digmaan, hindi may iwasang magkaroon ng pagkalipol. Ang boses ay nawala, at ang lumulutang na isla kung saan si Yesuan ay mabilis ding gumuho. Si Yesuan ay hindi nang ahas na manatili,
at direktang naglakad papunta sa teleportation array at umalis dito. Nagtagumpay ka. Paglabas ni Yezuan, excited na tanong ng guard god. Oo, nagtagumpay ako. Natural na hindi ito itatago ni Yezuan. Haha, nagtagumpay ka. Sa wakas natagpuan na ni Master ang bagong Crown Prince. Hindi, dapat sabihin na ito ay ang bagong inapo ng Diyos Emperador. Munting Panginoon, mangyaring patawarin ang matandang alipin sa pagiging hindi makatwiran, ang matandang alipin ay hindi na kayang sundan ng munting Panginoon, kaya't ang matandang alipin ay patuloy na sumunod sa matandang Panginoon at umalis. Little Master, Column. Ang guard god ay biglang humagalpak ng tawa, at kasabay nito, ang figure ni Yezuan ay sapilitang pinaalis. Noong kalalabas lang ni Yezuan sa Peerless Valley, ang buong Peerless Valley ay biglang sumailalim sa isang matinding pagbabago, na parabang isang salamin ang nabasag, at ang buong Peerless Valley ay nabasag pira-piraso. Maging ito ay mga bundok at mga ilog, kung ito ay mga ulap at fog, o kung ito ay ang mga bulaklak at mga puno sa loob. Parang ilusyon ang lahat, at sa sandaling ito, nabasag ang ilusyon. Hindi nagtagal ang prosesong ito, at si Yezuan lang ang nakakita nito. Nang matapos ang lahat, ang Peerless Valley ay naibalik sa orihinal nitong estado sa isang iglap. Kahit na ang isa sa mga bato ay katulad ng noong una. Gayunpaman, alam ni Yezuan na ang Peerless Valley na ito, na mukhang magkapareho, ay hindi na pareho, dahil nawala ang halaga ng pag-iral nito dito at nawala ang kanyang kaluluwa. Mula ngayon, ang lugar na ito ay magiging isang ordinaryong Peerless Valley na lang. Siyempre, ang lahat ng ito ay si Yezuan lamang ang nakakaalam. Tahimik niyang pinagmamasdan ang pagkawala ng Peerless Valley, at hindi nagsalita. Bagamat sinasabing napakaikli ng panahon na nakipag-ugnayan siya sa Ancient God Emperor, at sa Peerless Valley na ito, walang magagandang alaala si Yezuan. Gayunpaman, sa huling sandali na iyon, ang iniwan ng Ancient God Emperor kay Yezuan ay hindi maisip na kayamanan at mga pagkakataon, na lahat ay naging dahilan upang hindi makalimot si Yezuan dito, at gayon din, hindi niya makakalimutan ang Ancient God Emperor. Oras na para umalis. Tumalikod si Yezuan at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, nakita niyang nakatayo muli si Feiyan sa likuran niya. Ikaw babae, kailan ka pa pumunta dito? Out of nowhere ka, pwede bang sa susunod hindi ka nalang tumabi sa likod ko ng ganito, nakakatakot? Matatakot ba ang bata sa batang babae? Nakangiting tumingin si Feiyan kay Yezuan, at hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Hindi nakaimik si Yezuan, mas mabuting huwag mo nang guluhin ang babaeng ito. Ang bibig ng babaeng ito ay manhid, gayunpaman, hindi sigurado si Yezuan kung ano ang masasabi niya. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng random na gawain at paggalugad sa Peerless Valley. Ding, nag-uudyok ang system, ang antas ng pag-aayos ng system ay napabuti. 40% sa ngayon. Ding, ipo-prompt ng system na ang system ay mas madaling gamitin, at gagawa ng inisyatiba upang magbigay ng ilang makatwirang mungkahi para sa host. Ding, ang system ay nag-prompt, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng random na gawain, at ang system ay random na maglalabas ng mga reward. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pagkuha ng reward, 10 nakakalamon na puntos, at isang random na espesyal na material. Well, mga gantimpala na mga puntos sa paglamon. Medyo nagulat si Yezuan, kaya niyang gantimpalaan ang 10 puntos ng paglamon. Siyempre, ito ay isang magandang bagay para sa kanya, at natural na hindi niya ito magugustuhan. Gayunpaman, sa katunayan, walang pakialam si Yezuanzi sa reward, ang inaalala niya ay isa pang pahiwatig mula sa system. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuti ang humanization ng system, at maaari kong bigyan ng aking sarili ng ilang makatwirang mungkahi sa hinaharap. Siyempre, alam ni Yezuan sa kanyang puso na ang isang sistema ay isang sistema, at hinding-hindi magiging posible na talagang magbigay ng patnubay kay Yezuan tulad ng isang tao. Ang tinatawag na rationalization suggestions ay mga sanggunian lamang batay sa data analysis, at sa huli, si Yezuan lang ang kailangang gumawa ng sarili niyang ideya kung ano ang gagawin. Siyempre, ito ay walang alinlangan na magandang balita, dahil ang sistema ay ganap na makatwiran,
at ang sistema ay hindi emosyonal, kaya ang mga resulta ng kanyang pagsusuri ay talagang ang pinakaangkop na solusyon. Gayunpaman, hindi ko lang alam kung para saan ang function na ito. Tila kailangan nating maghintay para malaman ito mamaya. Walang kapantay na lambak. Medyo nag-aatubili pa rin si Ye Zuan sa kanyang puso. Seryoso, mula noong dumating sa God Realm, ginugol ni Ye Zuan ang halos lahat ng kanyang oras sa Peerless Valley na iyon, at hindi kalabisan na sabihin na ang Peerless Valley ay ang lugar na pinakapamilyar ni Ye Zuan sa Divine Realm. Nakakalungkot na hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang makita ng malinaw ang buong larawan ng lokal na lambak na ito, at hindi pa siya nakakapasok sa Inner Valley, ngunit nawalan na lang siya sa harap ni Ye Zuan. Kaya, ano ang susunod? Kalimutan mo na ito, hanapin natin si Luoluo. Mahinang sabi ni Ye Zuan, at pagkatapos ay naglakad pasulong. Tahimik na sinundan ni Feiyan ang kakayahan ni Ye Zuan nang hindi nagsasalita. Mu Shang, mukhang oras na para tingnan itong si Mo Shang. Matagal nang narinig ni Ye Zuan ang tungkol sa Mo Shang Pavilion na ito, hindi pa banggitin na ang Mo Shang Pavilion na ito ay isa pa ring puppet of destruction, kaya sinabi ni Ye Zuan na susuriin din niya ito. Emph, 79,999 na totem beast. Gusto mo bang kolektahin silang lahat? Paano kita mabibigyan ng pagkakataon? Ang bilis ni Ye Zuan ay napakabilis, hindi na niya kailangan pang pakialaman ang lumilipad na usok, dahil kahit na naiwan ang lumilipad na usok na ito, basta't huminto si Ye Zuan at nagmamadali, agad niyang mahahanap ang posisyon ni Ye Zuan at pagkatapos ay mag-teleport. Seryoso, naiinggit pa rin si Ye Zuan sa mahiwagang kapangyarihang ito, ngunit sa kasamaang palad, nasira ang sistema, kaya marami sa mga dati niyang gamit ay nawala, at ngayon ay kailangan niyang tumakbo ng mag-isa kapag nagmamadali siya. Matatagpuan ang Mushang Pavilion sa Mushang Mountains, at dahil dito tinawag itong Mushang Pavilion, na isang napakasaradong sekta. Bagaman mayroon silang ganap na lakas sa lugar na ito, ang kanilang mga tao ay bihirang lumitaw sa mga mata ng mundo. Sa karamihan ng mga kaso, ang koneksyon sa Mushang Pavilion ay maaari lamang sa pamamagitan ng nag-iisang lungsod sa labas ng Mushang Mountains, Mo City. Kabanata 2144 na 3 ranggo. May mga disipulo ni Mo Shang na nakaistasyon sa Mo City sa mahabang panahon, at kasabay nito, ito rin ang pangunahing lugar para sa Mo Shang na mag-recruit ng mga bagong disipulo. Ang lokasyon kung nasaan si Ye Zuan ngayon ay Mokeng. 2 bisitang opisyal, ano ang gusto mong kainin? Si Ye Zuan at Feiyan ay nakaupo sa isang restaurant sa oras na ito, at sa tapat ng restaurant na ito ay ang opisina ni Mo Shang. Sa oras na ito, maraming tao sa labas, at hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Xiao Er, ano ang gagawin nitong Mo Shang, bakit ang daming nagkukumpulan? Oy, out of town ang guest officer diba? Nakangiting tanong ni Xiao Er. Pat lang, okay, isipin na lang natin si Ye Zuan bilang isang dayuhan. Well, yes, galing tayo sa labas. Naku, hindi na nakakagulat. Ang buwang ito ay isang beses sa loob ng isang dekada na apprentice day ni Mo Shang, at ang mga taong ito na nakikita mo ay pumunta lahat kay Mo Shang na may ideyang gustong subukan ito, at ang layunin nila ay makita kung may pagkakataon silang maging disipulo ni Mo Shang. Pero, daan-daang taon na ako rito, at nakita ko si Mo Shang na tumanggap ng mga apprentice ng napakaraming beses, itong mga taong ito, natatakot akong mabuti na ang 1% ay makapasok. Nang marinig ito, nagpanggap si Ye Zuan na malalim at nagtanong, napakahirap ba ng pagsubok? Sa pagkakaalam ko, ang lakas talaga nitong si Mo Shang, paano ito nakakaakit? Panipi, ang tindero ay tumingin kay Ye Zuan na may pagtataka ng mga mata, at pagkatapos ay sinabi ng walang pag-aalinlangan, Guest officer, ikaw ay mula sa labas, hindi ka taka-taka na hindi mo alam. Panipi, itong Mo Shang Pavilion, ito ay hindi gaanong simple, hindi lamang sila sanay sa paraan ng pagpapaamo ng mga hayop, ngunit mahusay din sa sining ng pagbabawal, at ang kanilang mahiwagang kapangyarihan ay napakalakas din, ang Mo Shang Training Camp. Na binuksan ng Mo Shang Pavilion ay masasabing magsasama-sama ang lahat ng mga henyo sa daang ito. Ang banal na kaharian ay napakalaki, kaya ang unit ng pagkalkula ng distansya ay ang kaharian. Ang tinatawag na One Realm, kung ito ay babaguhin sa ibang lugar, ay maihahambing pa nga sa laki ng isang kontinente.
Ang saklaw ng daang kaharian ay talagang hindi maliit. Kung pag-uusapan natin ang populasyon, sa gitna ng daang kaharian, natatakot ako na mayroong higit sa daan-daang milyong mga Diyos. Tumango si Yezuan, nagkunwaring nagulat at nagsabi, talaga. Hindi ko inaasahan na ang Moshang Pavilion na ito ay makapangyarihan, ngunit ano ang nangyayari sa training camp ng Moshang, hindi ba ito akademya? Haha, guest officer, nagbibiro ka talaga, pero tama rin ang sinabi mo, hindi ito training camp, pero medyo katulad talaga ng nature ng academy. Let me explain to you like this. There are 3 major lists in this Moshang Academy. The first list is Moshang list, and the characters on it are the strongest characters in the Moshang Pavilion. Napahinto si Xiao at nagpatuloy, ang pangalawang listahang ito ay tinatawag na Mo Talent List. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tinatawag ito ng lahat na listahan ng henyo, at ang mga karakter dito ay pawang mga kabataan, na nagtitipon ng lahat ng mga henyo sa Moshang 100 Realms. Para sa ikatlong listahang ito ay isang komprehensibong listahan ng lakas, ngunit ito ay minarkahan ng pinakamakapangyarihang mga pamilya ng Manrihang, etc. Tumango si Yezuan, at biglang sa kapritsyo, nakangiti siyang nagtanong, nabalitaan ko na mayroong 10,000 Beasts God Sect, mukhang maganda ang lakas, hindi ko alam, ano ang rangkang sa listahan ng lakas na ito. Panipi, 10,000 Beast God Sect. Kung tungkol sa sekta na iyon, wala man lang itong mga kwalifikasyon para mapabilang sa listahan, hindi pa banggitin na mayroon pa ring sibil na alitan ngayon. Sa pagkakaalam ko, kapag ang 10,000 Beasts God Sect ang pinakamalakas, ito ay para lamang makakuha ng mga kwalifikasyon para makabawi dito. Nasa listahan, sa kanila, wala talagang pagkakataon. Sa pakikinig sa mga salita ni Xiao bahagyang nagulat si Yezuan sa kanyang puso. Ang 10,000 Beasts God Sect ay wala man lang mga kwalifikasyon para mapabilang sa listahan, tila ang listahang ito ng Moshang ay talagang hindi dapat maliitin. Xiao tinatanong kita, kung gusto mong pumasok sa training camp ng Moshang, may mga kinakailangan ba? Habang nagsasalita si Yezuan, naglabas siya ng 12 ng mga Divine Crystal at ibinigay ito kay Xiao. Ang Divine Crystal ay ang universal na pera ng Divine Realm, gayunpaman, iyon ay para sa mga Diyos, at para sa mga mortal, sa katunayan, hindi sila kwalipikadong gamitin ito. Ang pangalawang maliit na batang lalaki sa tindahan na ito ay labis na natatakot, hindi banggitin ang 12 ng piraso, kahit na hindi siya kumain o uminom sa loob ng 100 taon, hindi siya makakakuha ng kahit isang banal na kristal. Siyempre, natural na hindi siya tanga para tumanggi, at agad na kinuha ang mga banal na kristal na iyon. Pagkatapos kunin ang mga benepisyo, walang masabi ang tindera, basta't nagtanong si Yezuan tungkol sa isang bagay, kung alam niya ito, ipapaliwanag niya ito ng detalyado. Lumalabas na walang gaanong kinakailangan para makapasok sa training camp sa Moshang. Una sa lahat, kailangan mong magkaroon ng isang malinis na pagkakakilanlan, upang ilagay ito ng lantaran, kailangan mong ipakilala. Pangalawa, you have to have a certain talent, the realm is secondary, talent is very important. Yung dalawang requirements lang at wala nang iba. Sa katunayan, si Moshang ay napakahusay na nakatago, tulad nitong Moshang Training Camp, sa ibabaw. Ito ay talagang isang lugar upang magbigay ng kaginhawahan para sa lahat at walang pag-iimbot na magturo ng mga supernatural na kapangyarihan, ngunit si Yezuan, na nakakaalam sa diwa ng Moshang, ay alam na alam kung ano sila. Sige, Xiao ikuha mo kami ng makakain. Kinawayan ni Yezuan ang tindera, ngunit nagpaplano siya sa kanyang puso, tila kailangang pumunta sa kampo ng pagsasanay upang tingnan. Bagamat mahalagang mahanap si Luoluo, hindi maaaring maging pabaya si Yezuan tungkol sa balita ng pagkawasak ng organisasyon. Bukod dito, ang balita mula sa panig ni Bai Operator ay hindi pa dumarating, at kahit na maantala si Yezuan ng kaunting oras ngayon, wala. At ang induction ng pagbagsak ay palaging umiiral, kaya nangangahulugan ito na walang panganib sa pagbagsak. Girl, kami ng manugang mo, pupunta ako saglit sa training camp, may gagawin ka. Tumingin si Yezuan kay Feiyan, sa nominal na si Feiyan ay alipin ni Yezuan, ngunit sa katunayan, hindi kailanman tinatreto ni Yezuan si Feiyan bilang isang alipin kahit isang beses. Sa oras na ito, papasok na si Yezuan sa Moshang Pavilion,
at iniisip din niya ang tungkol kay Fei Yan. Dahil pupunta si Child, kung gayon, papasok ang batang babae kasama si Child. Hehe, sobrang confident, bakit, sa tingin mo mapapapasok ka? Kung makapasok ang anak, maaring pumasok ang maliit na babae. Ang sagot ni Fei Yan ay napakahusay at makapangyarihan, ngunit hindi alam ni Ye Zuan kung saan nagmumula ang pagtitiwala ni Fei Yan. Huwag kang magsalita tungkol sa kung ano pa man, sabihin mo lang na ang isang tagapagpakilala. Natatakot ako na si Fei Yan, na isang alipin, ay hindi makukuha ito. Para kay Ye Zuan mismo. Ano ang hindi ipinakilala, hindi ito bagay, ano ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan sa Ling Zuan Pavilion? Iyon ay ang Pavilion Elder, ibig sabihin, si Ye Zuan mismo ay nagsulat ng pagpapakilala sa kanyang sarili. Tinitiyak na ang mga taong nagpapahintulot kay Mo Xiang ay kailangan pa ring maglingkod ng maingat. Ling Zuan Pavilion ang rekomendasyon ng Elder Pavilion, may hahambing ba ng iba? Nang walang pag-aalinlangan, si Ye Zuan ay direktang nakakuha ng rekomendasyon para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya talaga ikinahiya si Fei Yan, ngunit nakakuha din siya ng kopya para kay Fei Yan. Pagkatapos kumain ng masaganang pagkain, naglakad sina Ye Zuan at Fei Yan patungo sa opisina ng Mo Xiang. Ito ang lugar kung saan nagre-recruit ng mga disipulo ang Mo Xiang Pavilion, at kasabay nito, ito rin ang lugar para mag-apply para sumali sa training camp ni Mo Xiang. Kabanata 2145, ang pagtatago ng lumilipad na usok. Pila, bata ka, bakit mo pinutol ang linya? Ang mahabang pila na iyon, hayaang pumila si Ye Zuan. Sa sobrang pag-iisip, diretsyong naglakad si Ye Zuan sa harapan kasama si Fei Yan, ito ang ritmo ng pagpaplanong putulin ang linya. Hindi, agad itong nagdulot ng kawalang kasiyahan ng iba. Gayunpaman, hindi man lang pinansin ni Ye Zuan ang mga taong ito, kahit na ang taong nagsalita ay isang heavenly god realm. Huwag mo siyang alalahanin, kapag ito ang lugar, hindi siya papansinin ng mga alagad ni Mo Xiang. Lahat ay tumingin sa mga mata ni Ye Zuan na puno ng paghamak. Hindi pa banggitin, nang si Ye Zuan ay pumunta sa harapan, ang disipulo na gumagawa ng gawain ay talagang nagsabi kay Ye Zuan. Munting lalaki, mag-sign up at pumunta sa linya, hindi masusunod na mga tao, hindi ko sila tinatanggap. Ay, oo, I'm not welcome, then I'll go. Nakuha na ni Ye Zuan ang rekomendasyong isinulat niya sa kanyang kamay, ngunit nagkunwaring sinabi niya doon. Tumangala ang alagad, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng taong nagsalita sa kanya ng ganito. Alam mo, sinong taong pumunta sa Mo Xiang Pavilion ang hindi nagsikap na makapasok sa Mo Xiang Pavilion? Sa pagkakataong ito ay mabuti, may isang lalaki na aalis nang walang sabi-sabi. Mahirap sabihin na hindi ito napapansin. Gayunpaman, nang makita ng disipulong iyon ang rekomendasyon sa kamay ni Ye Zuan, biglang tumawa ang kanyang puso. Ang Ling Zuan Pavilion ay isang auction, ngunit isa rin itong auction na hindi kayang saktan ng lahat ng puwersa, dahil ang Ling Zuan Pavilion ay hindi lamang may mga mapagkukunan, ngunit mayroon ding lakas. Well, sandali, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong rekomendasyon? Di ba sabi mo hindi ako welcome? I think it is better for me to leave. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan, ito ang gusto niyang epekto. Yan, itong young master, please wait a moment. Ang aking Mo Xiang na disipulo ang nagpabe, mangyaring huwag sisihin ang young master. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas, unang sinulyapan ng disipulo, at pagkatapos ay magalang na niyakap ang kanyang kamao kay Ye Zuan. Dahilan, napakasimple, ang mga bagay na nasa kamay ni Ye Zuan, huwag mong sabihin na siya ay isang ordinaryong disipulo, kahit na siya ay palitan ng isang elder sa pavilion, dapat siyang trituhin ng mabuti. Siyempre, maaaring umalis talaga si Ye Zuan, ang pakay niya ay pasukin si Mo Xiang. Kung aalis siya ng ganito, kung gayon, paano gagawin ang natitirang bahagi ng drama? Sa makatuwid, sinulyapan ni Ye Zuan ang disipulo ng may panghahamak, at pagkatapos ay ibinigay ang mga bagay sa kanyang kamay. Maingat na tinanggap ng disipulo ang rekomendasyon ni Ye Zuan, at habang tinitignan niya ito, lalo siyang natakot. Hindi ka ba mabigla? Ito ang rekomendasyon ng isang pavilion elder ng Ling Zuan Pavilion, at sa kanyang mga salita, ito ay puno ng mga papuri at papuri.
Sister, ang rekomendasyon na isinulat ko para sa aking sarili, hindi magandang sabihin iyon ng basta-basta. Dare to ask your son's surname. Yes Zuan. Si Ye Gongzi pala, maglakas loob na magtanong kung ano ang relasyon ni Gongzi at nitong Pavilion Elder ng Lingzuan Pavilion. Anong elder ang hindi elder? Who knows who he is? Wala lang ako for the time being, so I asked him to write a recommendation. Ano, may problema? Katahimikan, katahimikan. Sa oras na ito, maging ang mga taong nakapila o ang mga disipulo ni Mo Xiang, lahat sila ay nabigla. Lingzuan Pavilion's Pavilion Elder Protector, anong uri ng tao iyon? Gayunpaman, sa bibig ni Yezuan, tila ganoon. Kaya, anong uri ng pagkakakilanlan si Yezuan? Hindi papansinin ni Yezuan ang Pavilion Elder ng Lingzuan Pavilion ng ganito, ngunit ang Pavilion Elder ay puno pa rin ng mga papuri sa kanyang mga salita, at ito lamang ang nagpatunay na si Yezuan ay hindi simple. No problem, no problem. Since child wants to join ni Mo Xiang, syempre walang magiging problema. Nakangiting sinabi ng disipulo, sa katunayan, kahit sa banal na kaharian, ang background ng pagkakakilanlan ay isang pag-iral na hindi maaaring baliwalain. Tumingin si Yezuan sa disipulo ng Mo Xiang Pavilion, at napakayabang na sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong sumali sa Mo Xiang Pavilion mo? Gusto ko lang pumunta sa Mo Xiang Training Camp para magsaya. Panipi. Okay, kung gusto ni Child na sumali sa Mo Xiang Training Camp, natural na magagawa niya ito. Ang alagad ay hindi nang ahas na maging walang galang sa lahat, at sinabing magalang. Tumango si Yezuan at hindi nagsalita. Pagkatapos, lumakad si Fei Yan. Rekomendasyon din iyon ng mga elder ng Lingzuan Pavilion, gayunpaman, ang rekomendasyon na isinulat ni Yezuan para kay Fei Yan ay isa ring ordinaryong rekomendasyon. Pagkatapos ng lahat, ayaw ni Yezuan na maging masyadong nakakasilaw si Fei Yan. Tiningnan ng disipulo ang rekomendasyon ni Fei Yan, at pagkatapos ay kay Yezuan, at naunawaan na niya sa kanyang puso na natatakot siya na si Fei Yan ay kasama lamang ni Yezuan. Itu, Fei Yan, tama, sumali ka sa training camp ng Mo Xiang, walang problema, bawal lang ang illusion disguise sa training camp, kaya pakitanggal ang illusion disguise, sa tingin mo okay lang. Sa huling pangungusap, tinanong ng disipulong ito si Yezuan, dahil naiintindihan niya na si Yezuan ay may karapatang magdesisyon. Gayunpaman, paano niya nalaman na sa katunayan, si Yezuan ay walang planong pakialaman si Fei Yan. At si Fei Yan ay diretso rin, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, tinanggal niya ang kanyang ilusyong pagbabalat kayo. Okay lang ba yun? Ang boses ay pareho pa rin ng boses, ngunit ang tao ay hindi na ang parehong tao. Ang dating Fei Yan, sa mga mata ni Yezuan, ay tiyak na hindi kagandahan, iyon ay isang ordinaryong babae. Ngunit ngayon, kapag naalis na ni Fei Yan ang camouflage at ipinakita ang kanyang tunay na anyo, nagiging mahirap para sa hindi mabilang na mga tao na tumingin sa malayo. Ang ganda, may nagsabi nito nang hindi sinasadya, at ito mismo ang iniisip ng lahat. Ano ang nangyayari? Medyo nagulat si Yezuan. Titingnan ko sana kung gaano kaganda ang lumilipad na usok na ito, pero who knows, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, bumalik ang lumilipad na usok sa karaniwan nitong hitsura. Hindi ako pinahihintulutan ng aking manugang na ipakita ang aking mukha sa labas, kaya tingnan natin kung mapadali ko ito. Sa oras na ito, bahagyang sumimangot si Yezuan, at naglakad patungo kay Fei Yan, talagang mukhang hindi nasisiyahan. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Fei Yan, tumingin sila kay Yezuan na may bahagyang galit na tingin. Sa kanilang mga mata, dapat ipakita ang magandang anyo ni Fei Yan para makita ito ng mga tao. Gayunpaman, ang taong ito ay napakamakasarili at hindi pinapayagan ang isang magandang babae na ipakita ang kanyang mukha. Ano ito? Gayunpaman, iniisip din ni Yezuan ang pangungusap na ito sa kanyang puso. Damn, ano ang kinalaman nito sa akin? Mukhang hindi ko pa nakita ang orihinal na hitsura ni Fei Yan. Nakakabuli ito. Sa pagtingin sa nakangiting tingin ni Fei Yan, labis na nanlumo si Yezuan. Siyempre, para sa isang maliit na bagay, hindi na kailangang problemahin ni Yezuan si Fei Yan. Dahil ito ang intensyon ni Child, kung gayon, bigyan ka namin ng pahintulot na gawin ng hindi inaalis ang disguise. Ang puso ng alagad na iyon ay simpleng tumutulo ng dugo,
at ang napakagandang mukha. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito araw-araw, na sadyang hindi katanggap-tanggap. Nakakalungkot na hindi siya naglakas loob na saktan si Yezuan, kaya naiisip niya lang iyon sa kanyang puso. Maaaring sabihin ng ilang tao na dahil dumating si Yezuan sa kampo ng pagsasanay ni Mo Xiang upang imbestigahan ang balita, kung gayon hindi siya dapat maging masyadong publiko. Gayunpaman, sasabihin sa kanya ni Yezuan na hindi lang gustong maging publiko ni Yezuan, kundi maging mas publiko pa. Kabanata 2146, Pagpasok sa training camp sa unang pagkakataon. Dahil ayon sa plano ni Yezuan, kung ano ang ginamit niya upang makaakit ng firepower, para sa investigasyon, maaari niyang ibigay ito sa Dry Bone Clone, ang Thousand Beast Sword Servant o iba pa. Siyempre, parang sa ngayon, may mas nakakaakit ng atensyon kaysa sa kanya. Yan ang usok. Gaano kaganda si Fei Yan, at paano nito magagawang mawala sa isip ang mga taong ito ng sama-sama. Hanggang sa pumasok si Yezuan sa training camp ng Mo Xiang, iniisip din ni Yezuan ang problemang ito. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Fei Yan ang kanyang tunay na mukha sa kanyang harapan, at hindi ito pinilit ni Yezuan. Walang tiyak na oras para sa kampo ng pagsasanay sa Mo Xiang. Na mag-recruit ng mga disipulo, pagkatapos ng lahat, kapag sumali ka, normal na manatili dito sa loob ng daan-daang taon, o kahit 10,000 taon. Sa makatuwid, para sa paghahanap at pagtanggap ng mga alagad, ang kampo ng pagsasanay ay palaging tinatanggap hanggat may mga taong nakakatugon sa mga pamantayan. Training camp sa banal na kaharian. Si Yezuan ay nagulat pa rin sa oras na ito. Seryoso, hindi nakaramdam ng kakaiba si Yezuan nang lumitaw ang mga puwersa ng mga sekta, pamilya, alyansa, at iba pa. Gayunpaman, ang paglabas sa naturang training camp ay palaging nakakaramdam ng kakaiba kay Yezuan. Siyempre, sa napakalaking banal na kaharian, ang hitsura ng anumang bagay ay tila hindi masyadong nakakagulat. Young Master Ye, inayos namin ang iyong silid para sa iyo, at sa parehong oras, ang kampo ng pagsasanay na ito ay ganap na bukas para sa iyo, walang limitasyon sa kung ano ang gusto mong gumamit ng anumang magic weapon o matuto ng kahit ano. Ang disipulo na namamahala sa pamumuno para kay Yezuan ay lubos na gumagalang kay Yezuan, nagpakilala pa nga ng maraming bagay na dapat bigyang pansin para kay Yezuan habang nasa daan. Siyempre, nagpakita pa rin si Yezuan ng mataas na pag-iisip. Okay, I see, pwede ka nang bumaba. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, na parabang itinuring niya ang disipulong ito bilang kanyang entourage. Gayunpaman, ang disipulong iyon ay hindi nang ahas na sumalungat sa kagustuhan ni Yezuan, kaya diretso siyang umatras. Si Fei Yan ay hindi itinalaga kay Yezuan, siyempre, ito ang ibig sabihin ni Yezuan, kung hindi man kung gusto niyang makasama si Fei Yan, ito ay isang salita lamang. Ginawa ito ni Yezuan para lang mapadali ang investigasyon. Sa oras na ito, nag-iisa si Yezuan sa silid, ngunit naisip niya ang Jade Talisman. Ang Jade Talisman na iniwan ng Ancient God Emperor kay Yezuan, hindi pa ito pinag-aralan ng mabuti ni Yezuan hanggang ngayon. Okay lang naman sa ngayon, kaya bakit hindi mo tingnang mabuti? Inilabas ni Yezuan ang Jade Anteng-Anteng, sa ibabaw, ang Jade Talisman na ito ay tila hindi espesyal, kahit papaano, hindi ito makita ni Yezuan, paanong ang Jade Talisman na ito ay mag-iiwan sa kanya ng mana ng Ancient God Emperor. Isa itong Jade Talisman, hindi Qiankun Ring, so, hindi siya makapag-imbak ng mga gamit. Maaaring ito ay kung anong uri ng ehersisyo o mapa ng kayamanan o isang bagay. Natigilan si Yezuan, at napalaya ang kanyang isip, gustong malaman. Nang ang banal na pag-iisip ni Yezuan ay sumalakay sa Jade Talisman, sa isang iglap, ang Jade Talisman ay gumawa ng espiritual na liwanag at sumanib sa banal na kaisipan ni Yezuan. Oo, ito ay pinagsama sa mga Diyos. Kasabay nito, sa puso ni Yezuan, isang pakiramdam ang hindi maipaliwanag, at may dagdag na alaala na hindi kay Yezuan. Ang nilalaman ng alaalang ito ay napakasimple, ibig sabihin, ang kasalukuyang kaharian ng pagdala ng kahon na si Yezuan ay hindi sapat, at kapag naabot ni Yezuan ang Heavenly God Realm, tatanggap siya ng pinakapangunahing pamana ng Ancient God Emperor. Anong uri ng paraan ito? Ano ba yung Jade Talisman na yan? Hindi maisip si Yezuan.
Masasabing ang Jade Talisman ay isang mahiwagang bagay na hindi pa nakikita o narinig ni Yezuan. Celestial Realm. Sa katunayan, si Yezuan ay mayroon pa ring maraming mapagkukunan sa kanyang mga kamay, at kung lalamunan niya ang mga ito, kahit isang maliit na bahagi lamang ng mga ito ay sapat na upang masira ang Heavenly God Realm. Kaya lang hindi pinili ni Yezuan na makapasok. Sa simula, ito ay dahil sa panghuling pagsubok, kaya sinadyang pinanatili ni Yezuan ang kaharian, at tungkol sa mga paghihigpit, gusto ni Yezuan na manatiling mababang profile. Ang kanyang mga aksyon ay maaaring maging mapagmataas at maakit ang atensyon ng lahat sa kampo ng pagsasanay, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi maaaring masyadong mataas. Dahil sa ganitong paraan lamang hahamakin ng mga tao sa training camp si Yezuan. Sa isang banda, nakakuha siya ng 3 puntos dahil sa espesyal na doppelganger at perverse na pag-uugali ni Yezuan, ngunit sa kabilang banda, hinamak niya ang 3 puntos dahil sa paglilinang ni Yezuan sa rurok ng Diyos at kaharian ng tao. Walang alinlangan, sa ganitong paraan, maaari itong maging mas angkop para sa mga aksyon ni Yezuan. Ang sikreto ng Jade Talisman ay tila pansamantalang nabuksan, tila totoo ang mga salita ng Ancient God Emperor, kung dahan-daang bumubuti ang lakas ni Yezuan, ma-unlock ba niya ang mga benepisyong natitira para kay Yezuan sa pamana na ito ng hakbang-hakbang? Ngayon ang unang araw ng pagsasanay ni Yezuan sa training camp. Ang buong kampo ng pagsasanay ay nahahati sa 2 kampo, ang panloob at panlabas na kampo, at ang panlabas na kampo ay nahahati sa 10 pangunahing departamento, na bawat isa ay may iba't ibang bagay na dapat matutunan. Ang mga elder na nagsilbi bilang mga guro sa Moshang Training Camp ay hindi lamang mga tao ng Moshang Pavilion, kundi pati na rin ang mga elder ng ilang iba pang puwersa. Masasabing maraming bagay na dapat matutunan. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Yezuan, kaya diretso siyang pumasok sa unang bahagi, at ang unang bahagi ay higit sa 9 na bahagi, at ang tanging may isang pribilehiyo lamang ay ang karapatang mag-obserba. Sa madaling salita, maaaring makinig si Yezuan sa anumang pagpipilian na pananggahasan niyang maging interesado. Siyempre, bilang unang araw ng pagsasanay, kailangan pa ring pumunta ni Yezuan sa unang bahagi para makita muna ito. Ang mga tauhan ng unang bahagi ay medyo maliit, pagkatapos ng lahat, sa unang bahagi, mayroong lahat ng mga taong may background. Sa tinatawag na listahan ng lakas, mayroong kahit 10 tao, at sa listahan ng henyo, mayroong 6 na tao na unang bahagi. Dapat mong malaman na ang 3 pangunahing listahan ng Moshang Training Camp ay binibilang ng lahat ng puwersa sa 100 Realms ng Moshang Pavilion, para maisip mo kung gaano kalakas ang unang bahaging ito. Gayunpaman, ang pagdating ni Yezuan ay umakit ng puot sa halip na pagkakaibigan. Bagong dating ka. Kakapasok lang ni Yezuan sa unang bahagi nang siya ay pinigilan ng isang binatilyo. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki, bagamat sinabi niya ito, dahil ang papel na pinili ni Yezuan na gampanan ngayon ay orihinal na isang karakter na hindi tinatanggap ng mabuti, ngunit ito ay lampas din sa inaasahan ni Yezuan na darating ang gulo sa pinto sa lalong madaling panahon. Ano, may opinyon ka ba? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, at tumingin din sa lalaki na may mapanuksong tingin. Langgam. Sino ang nakakaalam? Ang taong iyon ay talagang sumulyap kay Yezuan ng may paghamak, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi rin pinansin ni Yezuan, at diretsyong naglakad papasok. Maya-maya, may lumapit na ibang tao. Walang pakialam si Young Master Ye, ang taong iyon ay mula sa Treasure Pavilion, kaya natural niyang makikita na hindi ka masaya. Oh, I see, then why are you willing to contact me? Tiningnan ni Yezuan ang taong ito na may ilang pagdududa. Hehe, ako si Kunsang mula sa Joding Chamber of Commerce. Malumanay na sabi ng lalaki. Joding Chamber of Commerce. Ano ba naman? Hindi ito narinig ni Yezuan. Gayunpaman, halos mahulaan niya kung bakit ang taong ito ay magkukusa na makipag-ugnayan sa kanya. Natatakot ako na ang Joding Chamber of Commerce na ito ay dapat na isang puwersa na may magandang relasyon sa Lingzuan Pavilion. Ang pagkakakilanlan ni Yezuan ay inanunsyo ng napaka-arrogant nang siya ay sumali. Siya ay isang young master na may espesyal na relasyon sa Lingzuan Pavilion, kahit papaano, sa ibabaw. Pagkatapos, makatwiran para sa isang taong may magandang relasyon sa Lingzuan Pavilion na gumawa ng inisyatiba upang mahanap si Yezuan.
Kabanata 2147, ang lalaking naghahanap ng problema. Ang unang pagsasanay na ito, sa simula, ay wala, kahit na ang lahat ay hindi naghintay na makita si Yesuan, ngunit hindi sila naghanap ng gulo. Gayunpaman, ang pagsasanay na ito ay katatapos lang, at may pupunta kay Yesuan. Ikaw si Yesuan. Ang taong ito, hindi kilala ni Yesuan, at hindi siya mula sa unang bahagi, ngunit kung maglakas loob siyang lumapit sa problema ni Yesuan, natural na hindi siya pababayaan ni Yesuan. Sa katunayan, alam ni Yesuan sa kanyang puso na ito ay isang maliit na Alapier's na ipinadala. Inferior Heavenly God Realm. Mukhang mas matangkad nga siya ng kaunti kay Yesuan, pero may pakialam ba si Yesuan? Sino ka? Hindi sinagot ni Yesuan ang tanong ng kabilang partido, tinitigan lamang niya ang lalaki, na may kaunting pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung sino ako, pero balita ko na babaliw ka na, di ba? Alam mo ba kung ano ang rules na kailangan mong sundin pagdating mo dito? Bahagyang ngumiti si Yesuan, nag-uutos. Anong mga patakaran ang kinakausap ng lalaking ito sa kanyang sarili? Sa pamamagitan lamang niya, anong mga kwalipikasyon ang mayroon siya para kausapin ang sarili tungkol sa mga patakaran? Anong rules ang irregular, hindi alam ni Young Master Ben. Si Yesuan ay gumaganap na ngayon bilang isang masungit na baliw, saan siya maaaring maging isang ibon. Siyempre, kahit na hindi niya kailangang laruin ito, hindi papansinin ni Yesuan ang gayong maliit na minyan. Haha, boy, nandito ako ngayon para sabihin sa'yo, lalaki ka, huwag kang masyadong mayabang. Yung point system ng training camp, dapat alam mo, tapos napakasimple lang ng mga requirements ko, laban tayo sa sugal, do you dare? Malinaw, siya ay naglilinang sa Heavenly God Realm, ngunit pinuntahan niya si Yesuan, isang mahinang tao na nag-cultivate lamang sa Heavenly God Human Realm, ngunit ang taong nasa harap niya ay nahihiya na sabihin ito ng direkta, at hindi ito nakakahiya. Siyempre, hindi tututol si Yesuan, isang pangalawang grade inferior God lang, si Yesuan ay may sapat na lakas para patayin siya sa ilang segundo. Alam din ni Yesuan ang mga punto ng training camp, dahil may nagsabi na sa kanya noon. Sa madaling salita, ang mga puntong ito ay katumbas ng karaniwang pera sa kampo ng pagsasanay, at kung ikaw ay sapat na malakas, maaari mong agawin ang mga puntos ng ibang tao. Siyempre, kung wala kang sapat na lakas, dapat mong aminin kung natalo ka. At, dahil ito ay isang kampo ng pagsasanay kung tutuusin, kahit na sa ibabaw, ang bagay na tulad ng pagpatay ng mga tao sa loob ng kampo ng pagsasanay ay hindi pinapayagan. Ang bawat baguhan ay makakakuha ng 1,000 puntos, kung saan ang mga estudyante sa training camp ay maaaring makipagpalitan ng ilang espesyal na magic weapon sa training camp, o bumili ng mga materyales, magic weapons, at iba pa. BMO Training Camp, on the surface, is still a very fair place, as long as you have the strength. Then, you can use your strength to get everything you want to have, whether it is a magic weapon, a resource or a change of department, or even entering the inner camp. Ang lahat ay nagsasalita ng may lakas. Lumalabas na ang taong ito ay naglalaro ng sarili niyang ideya sa puntos. Alam mo, may rule din sa BMO Training Camp na kapag naubos na ang points mo, then you must leave automatically, kasi, kahit pumunta ka para kunin ang group task, kailangan mong i-redeem ang points. Okay, I can promise you, then, let's bet 1,000 points. Ngumiti si Yesuan, may nagbigay sa kanya ng mga puntos. Ang ganitong uri ng magandang bagay, syempre, ay hindi palalampasan. Bahagyang natigilan ang lalaki, hindi niya inaasahan na sisang-ayon si Yesuan ng napakasaya, at hindi niya inaasahan na hindi lang pumayag si Yesuan, kundi direktang tumaas ang mga puntos ng laban sa pagsusugal sa 1,000 sa isang beses. Bilang isang bagong dating nakakapasok lang sa training camp, desperado si Yesuan sa oras na ito. Kung nabigo si Yesuan sa pagkakataong ito ay katumbas ng automatikong pag-withdraw. Okay, good, boy, you're bold enough, since you want to make the history of the training camp, I'm going to make you the one who has kicked out of the training camp for the shortest time in history. Anong kalokohan, Farah, mag-away tayo. Tumingin si Yesuan sa lalaking ito, alam niya, natatakot ako, palihim,
hindi ko alam kung ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Sa oras na ito, sa di kalayuan, hindi bababa sa 100 tao ang sabay-sabay na nagbibigay pansin kay Yesuan. Ang kay-abangan ni Yesuan at ang background ni Yesuan ay lahat ang dahilan kung bakit si Yesuan ay isang taong dapat bigyang pansin ng mga tao. Ang unang bahagi ng panlabas na kampo ay masasabing isang mahalagang departamento sa lahat ng panahon, bagaman kakaunti lang ang mga tao sa unang bahagi. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay may espesyal na pagkakakilanlan, at ang pagpasok sa unang bahagi ay katumbas ng pagtapak sa loob ng kampo na may kalahating paa. Ang ganitong kapaligiran ay nagpapahirap sa lahat na hindi bigyang pansin ang unang bahagi. Anong mayabang na batang lalaki, kahit na ang Hongzon ng pulang pamilya ay hindi mahina sa kapangyarihang panlaban, siya rin ay isang kilalang henyo sa ikapitong bahagi. Huwag mong tingnan itong si Hongzon ay mayroon lamang paglilinang ng mga pangalawang gradong inferior gods, ngunit ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay sapat na upang makipaglaban sa ika-5 baitang mas mababa ang mga Diyos. Bukod dito, ang matandang ito ay isang matandang multo, Ang matandang multo ay nagbigay sa kanya ng mahika, armas upang protektahan ang kanyang sarili, at ang bagong dating na ito ay tila mapapahamak. Hindi ba, sa totoo lang, wala talaga akong pag-ayaw sa bagong dating na ito, kahit na ang taong ito ay talagang mayabang, ngunit dahil makukuha niya ang buong rekomendasyon ng Lingsuan Pavilion Elder Pavilion, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi karaniwan. Kung gayon mayroon siyang mapagmataas na kapital, ngunit sa kasamaang palad, ang taong ito ay hindi masyadong mahusay sa pagiging isang tao. Narinig mo ba, ang batang dumating kahapon ay maglalaban sa Red Hunt ng ikapitong bahagi mamaya, ngayon ay kawili-wili, haha. You're talking about young Master Ye. Damn, these damn guys, they actually bullied young Master Ye to come and don't know the rules, they are so despicable. I have to stop this fight. Paano mo ito pipigilan? Alam mo, ang panuntunan ng laban ay hanggat magkasundo ang magkabilang panig, walang sinuman ang maaaring makialam. Gayunpaman, sa loob ng 5 taon ng freshman, sila ay exempt sa anumang uri ng pagsusugal, totoo bang walang nagmamalasakit sa panuntunang ito? Haha, pero wag mong kakalimutan, yun yung freshman na tumatanggi, pero kung iba ang magvo-volunteer. Sa 2 taong nagsalita sa pagkakataong ito, halatang suportado ng isa sa kanila si Yesuan. Gayunpaman, ang likas na katangian ng Lingsuan Pavilion ay nagpasya na imposible para sa kanila na sabihin kung gaano karaming tao ang kanilang ipapadala upang lumahok sa training camp na ito. Masasabing bago si Yesuan, kahit na may mga taong mula sa Lingsuan Pavilion na lumahok, sila ay mga tao pa rin na hindi mahalaga ang mga pagkakakilanlan. Kaya, kahit na may sumusuporta kay Yesuan, ang kanilang pagkakakilanlan ay masyadong mapagpakumbaba, at ang tanging makakapasok sa unang bahagi ay ang pang-ibabang karakter lamang ng unang bahagi, at tungkol sa panloob na kampo, huwag mag-isip tungkol dito. Ito ang Divine Realm, at ito ay nasa isang maliit na training camp. Ano ang balita, hindi ba ang buong training camp ay kilala na sa isang iglap? Sa oras na ito, halos lahat ay binibigyang pansin si Yesuan, binibigyang pansin ang laban sa pagsusugal na ito, kahit na ang laban sa pagsusugal na ito ay tila walang espesyal. Ang oras na napagkasunduan ni Yesuan at Hongzon para sa laban sa pagsusugal ay pagkatapos ng pagsasanay sa hapon, at kung tungkol sa lokasyon, syempre, ito ang itinalagang ring ng training camp. Sa oras na ito, sa ilalim ng ring, maraming tao ang nagtipon na, at walang alinlangan na nandito silang lahat para makitang naglalaban sina Yesuan at Hongzon. Kabanata 2148, ang labanan ng pagsusugal. Si Yesuan, sa simula pa lamang ng pagpasok sa kampo ng pagsasanay sa Moshang na ito, ay isang pag-iral na hindi maaaring balewalain, at ito ay isang pag-iral na kailangang maakit ang atensyon ng mga tao. Sa hapon, ang walang katapusang araw na natatangi sa banal na kaharian, ang ika-9 na araw ay lumubog sa kanluran, at ang ika-10 araw ay dahan-dahang sumisikat. Nakatayo na si Hongzon sa ring. Sa tabi ni Hongzon, mayroon ding isang matandang lalaki, na siyang host ng ring, at siya rin ang taong responsable sa pagtukoy ng mananalo. Yung lalaki, hindi ka ba dapat maglakas loob na sumama? Pinag-usapan ito ng mga tao, dahil kalahating oras nang naghihintay si Hongzon, ngunit hindi niya nakita si Yesuan.
Medyo nababalisa na si Hong Zhanmayo, ang gawain na natanggap niya ay turuan si Yezuan ng magandang aral, turuan si Yezuan kung paano kumilos. Kung natapos ang gawain, natural na magkakaroon ng maraming benepisyo, ngunit kung hindi natapos ang gawain, hindi ganoon kadaling kausap ang taong iyon. Kaya hindi dumating si Yezuan, ang pinaka-inaalala niya ay si Hang Sen. Kinurot ni Hong Zhan ang bagay sa kanyang kamay, at may tiwala siya sa kanyang puso sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, kung hahayaan lang niya si Hong Zhan na makahanap ng problema kay Yezuan, kahit na humiram siya ng 10 dare kay Hong Zhan, hindi siya mangangahas. Ang background ni Yezuan ay hindi isang bagay na maaari niyang pukawin sa isang Hang Sen lamang, sa kabutihang palad. Ang kanyang Panginoon ay may pagkagalit sa Lingzuan Pavilion. Kaya kahit na kumilos si Hang Sen laban kay Yezuan ngayon, may isang taong magpoprotekta sa kanya. Sa wakas, may dumating na figure. Kung hindi si Yezuan, sino pa kaya ito? Nakita ko si Yezuan na may hawak na isang espesyal na barbecue sa kanyang kamay sa oras na ito. Ang ganitong uri ng barbecue na hindi ko alam kung anong uri ng banal na hayop ito, masasabing ito ay isang pangunahing tampok ng Moshang Training Camp, at ang lasa ay talagang masarap. At si Feiyan, na may hawak ding skewer ng barbecue, ay tahimik na sumunod sa likod ni Yezuan. Kumakain ng barbecue. Ito ay walang kapansin-pansin, kahit na ang presyo ng barbecue ng banal na hayop na ito ay katawa-tawa, at kakaunti ang kakain nito, ngunit paminsan-minsan ay hindi maiiwasan na ang ilang mga tao ay maging sakam. Gayunpaman, hindi ba't may sinugal ka, ngunit bago ang digmaan sa pagsusugal, nasa mood ka pa rin kumain ng barbecue. Sa isang iglap, nagbulungan agad ang mga nanood. Tungkol naman sa Hong Zhan na iyon, namumula na ang kanyang mukha, na sadyang nakakainsulto. Nakatayo siya sa ibabaw ng ring at naghintay ng kalahating oras na parang tanga, pero ang kalaban niya ay talagang kumain ng barbecue, na isang insulto lang. Hakbang na pumasok si Yezuan sa ring, ngunit sa kanyang bibig, kumakain pa rin siya ng barbecue. Well, hindi ka talaga nagsinungaling sa akin. Ang sarap talaga ng barbecue na ito. Sino ba yan? Hindi mo ba ako isugal? Bilasin mo, wag mong ipagpaliban ang oras ko para kumain ng barbecue. Sampal sa mukha. Ang sampal sa mukha ay tila narinig na ng mga nanunood ang pumutok na tunog. Sa pagkakataong ito, ang Hang Sen ay maaaring ituring na isang kahihiyan. Si Hong Zhan ay may walang kapantay na galit sa kanyang mga mata, at maging ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ito ay sadyang napakabuli. Ito ay sadyang masyadong nakakainsulto. Okay, dahil naabot na ang magkabilang panig ng digmaan sa pagsusugal, kung gayon kinukumpirma ko ito sa huling pagkakataon, Yezuan, sumasang-ayon ka ba sa digmaan sa pagsusugal? Aba, pumayag ka na, di ba langgam lang, sipin mo na lang siya sa ring mamaya, bilasin mo, huwag mong patagilan ang oras ng young master na to. Kinagat muli ni Yezuan ang isang piraso ng karne ng barbecue at sinabing napaka-casual. Okay, since that's the case, then I declare that this gambling battle is in line with the rules, and the gambling battle points is 1,000. Lumaban ka, simulan mo na. Kasabay ng mga salita ng matanda, inihayag din ang simulan ng labanang ito. Hindi na kinaya ng Hang Sen na iyon. At sa sandaling magsalita ang matanda, biglang gumalaw ang kanyang anyo at sumugod kay Yezuan. Gayunpaman, bagamat siya ay mabilis, may mga tao na mas mabilis kaysa sa kanya. Casual na ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at direktang lumitaw ang 1,000 Beast Sword Attendant. 1,000 hayop, pagpapatawag ng bundok sa antas ng Diyos. Dumagundong, sa ibabaw ng maliit na singsing, sa isang iglap, lumitaw ang 1,000 antas ng Diyos. Kilak, ginto, sa pagkakataong ito, bagamat sinasabing isa lamang itong crit ng higit sa 30 gold level mounts. Gayunpaman, ang eksena ay sapat na nakakagulat. Ito ba ay magiging isang pagkubkob? Ang pagmamaneho sa Divine Beast, para sa maraming tao, ay isang regular na paraan ng pakikipaglaban. Gayunpaman, sa ganoong casual na pagwagayway ng kanyang kamay, talagang bihira para sa 1,000 ulo na banal na hayop na ipanganak. Go, 1,000 Beast Swordsman, go teach me a good lesson to the guy on the other side. By the way, I almost forgot, you can't kill people here, so just get half crippled. Bukod dito, gusto ko ang kanyang Tian Kun Ring. Bahagyang sinabi ni Yezuan,
para sa mga mananalo sa labanan, inaalis ang mga samsam ng natalo, ito mismo ay naaayon din sa mga patakaran. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay isang kampo ng pagsasanay, hindi ang malupit na mundo sa labas, at sa pangkalahatan, walang sinuman ang gagawa nito maliban kung mayroong maraming puot. Siyempre, ang panuntunang ito ay hindi angkop para kay Yezuan. Kailangan mo pa bang ipagpatuloy ang panunood sa labanang ito? Anong klaseng labanan ito? Kabaliwan lang. Sa oras na ito, kahit na sino man ito, naiintindihan na nila na walang pagkakataon si Hong Zon, tanging ang kwalifikasyon na gagampanan ni Yezuan sa kalooban. Thousand-headed divine beasts, bukod pa rito, mayroon ding ilang divine beast na nahihigitan ang kasalukuyang lakas ni Hang Sen, ito, kung saan mayroong anumang paraan upang labanan. Sa isang iglap, parang libu-libong tropa ang tumatakbo, ang bundok ni Yezuan na antas ng Diyos ay sumugod na. Sadismo. Oo, ito ay kabaliwan. Si Yezuan, sa kanyang mga kilos, ay ipinaalam sa mga tao ang kanyang pagmamataas, at ipinaalam din sa mga tao na hindi siya ganoon kadaling pukawin sa ibabaw, huwag tumingin sa kanya bilang isang Diyos at kaharian ng tao, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas. Na si Hang Sen ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban, at ang labanan ay tapos na sa simula. Tulad ng isang leather na bola, ang katawan ni Hong Zon ay patuloy na sinisipa at sinisipa ng mga bundok na iyon sa antas ng Diyos, habang si Yezuan ay nakatayo sa isang tabi, kumakain ng barbecue sa kalooban. Nang sa wakas ay natapos na niya ang barbecue, tila may tumunog, at sinabi niya ng mahina, "Kalimutan mo ito, huwag makipag-away." Panipi. Sa mga salita ni Yezuan, ang mga antas ng Diyos na iyon, kabilang ang 1,000 beast sword attendants, ay nawala sa isang iglap na parang hindi sila nagpakita. Siyempre, ang kawawang Hang Sen, na bumagsak sa lupa sa oras na ito at nawala ang kalahati ng kanyang buhay, ay pinatunayan na ang lahat ngayon ay hindi isang ilusyon. Walang suspense sa laban na ito. Inaanunsyo ko, itong laban sa pagsusugal, ang unang bahagi, Ye Xuansheng. Walang pakialam ang matanda sa sitwasyon sa kanyang harapan, ang kanyang gawain ay makita lamang ang kinalabasan ng labanan sa sugal, at syempre, hindi pumatay ng sinuman. Oo, inalis ni Yezuan ang panahon kung kailan nakita ang Red Sikang Chen Kunring, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang pakialam dito. Dahil lumabas na ang resulta, hindi na kailangang magpatuloy pa si Yezuan dito. Diretsyong umalis si Yezuan, kung saan ang kanyang figure ay parang isang bagay na lumaban, hindi ko alam at naisip ko na ang batang ito ay darating lamang upang manood ng dula, hindi isang taong kumanta ng dula. Masasabi na ni Hong Zon na gusto na niyang mamatay, at sa kanyang Chen Kunring, halos lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya ay nakaimbak. Dapat mong malaman na dahil sa espesyal na katangian ng kampo ng pagsasanay, kahit na si Hang Sen ay nag-iimbak din ng kaunting mga bagay sa ibang mga lugar, mayroong hindi bababa sa 70% ng background ng kanyang pamilya sa Chen Kunring. Hindi ito ang susi, ito ang 1,000 puntos. Kabanata 2149, ang sinaunang relic. Kahit na si Hong Zon ay nominally isang maliit na henyo sa ikapitong bahagi, ang kanyang lakas ay mahina at nakakaawa, at wala siyang suporta. Sa makatuwid, mayroon lamang siyang higit sa 1,700 puntos sa kabuuan, at siya ay kinuha ni Yezuan ng 1,000 puntos sa isang pagkakataon, kaya masasabing siya ay isang basura. Dahil, ang natitirang 700 puntos ay hindi na sapat para mabili niya muli ang magic weapon na kailangan niya. Ang isang taunang tao ay hindi kailanman makakakuha ng simpatiya ng iba, kahit na siya ang dating master ng Hang Sen, sa oras na ito, hindi niya ito papansinin. Walang pakialam kung ano ang magiging kinabukasan ng Hang Sen, ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao ay ang mananalo, Yezuan. Wow! Si Young Master Ye ay karapat-dapat na maging Young Master Ye, ang pagpapatawag lang ng 1,000 Divine Beast gamit ang kamay na iyon, natatakot akong mawala ng magawa ang maraming tao. Hindi ba, sa lakas na ipinakita ni Young Master Ye, natatakot ako na kung walang medium Heavenly God Realm cultivation, walang makakaprovoke sa kanya, not to mention, with an identity like Young Master Ye, paano masasabing iisa lang ang trick? Sa aking opinyon, ang lakas ni Young Master Ye ay dapat na nakalaan pa rin, napakalakas, karapat-dapat kay Young Master Ye. Ang mga ignorante ay palaging napakamangmang, sa sandaling si Yezuan ay nanalo,
ang mga taong ito ay agad na nagbago ng kanilang tono, na nakakalimutan na bago sa kanila, walang sinuman ang umaasa kay Yezuan. Siyempre, ang pagganap ni Yezuan ay natural na muling nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga karakter sa training camp, kahit na ang mga hindi nagbigay ng pansin kay Yezuan noon, sa sandaling ito, imposibleng baliwalain si Yezuan. Masasabing ang paglilinang ng Diyos at kaharian ng tao ay ang pinakamababang paglilinang sa buong kampo ng pagsasanay, ngunit ang mga paraan na ipinakita, pati na rin ang impormasyon at potensyal na nakapaloob sa paraang ito, ay karapat-dapat na bigyang pansin. Kanina lang sinasadya ni Bata. Biglang, si Feiyan, na sumusunod sa likod ni Yezuan, ay nagtanong. Ang plano ni Yezuan ay hindi pa sinabi kay Feiyan, kaya hindi alam ni Feiyan kung ano ang tunay na layunin ni Yezuan. Siyempre, sa katalinuhan ni Feiyan, may nakikita rin siyang mga pahiwatig. Hehe girl, tanggalin mo yung disguise mo in the future, gamitin mo ang totoong mukha mo para makakita ng tao, kung gusto mong mag-disguise sa harap ko, wala akong pakialam sa'yo. Ang babae ay ang pangalan na kinuha ni Yezuan mula kay Feiyan. Siyempre, mahigpit na nagsasalita, ito ay hindi isang pangalan sa lahat. Mabuti, hindi rin malabo si Feiyan, at direktang sumagot na anuman ang uri ng layunin ni Yezuan, si Feiyan ay susunod ng walang kondisyon. Sa oras na ito, alam na ni Feiyan na hindi lamang nakuha ni Yezuan ang pagka-Diyos ni Fayo, ngunit nagsimula na ring muling mabuhay. Hindi ito sinabi ni Yezuan, at hindi nagtanong si Feiyan, ngunit lubos pa rin ang pasasalamat ni Feiyan kay Yezuan sa kanyang puso, tulad ng sumpa na kanyang ginawa. Sa oras na ito, itinuring na ni Feiyan ang kanyang sarili bilang mga personal na gamit ni Yezuan, o isang aliping babae. Bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan, sa training camp na ito, talagang walang gaanong problema mula sa labas ng mundo, ngunit hindi palaging nandito si Yezuan para sa kasiyahan. Lumabas ka, Dry Bone Swordsman. 12 ng mga Dry Bone Sword Servant na may iba't ibang lakas ang lumitaw sa isang iglap, at si Yezuan ay walang casual na inihagis ang mga balabal na inihanda niya sa mga tuyong buto na espadang-espada, at pagkatapos ay sinabi sa kanila. Sige, kolektahin mo ang lahat ng balita tungkol kay Mo Xiang at itong training camp para sa akin. Kung gusto mong imbestigahan si Mo Xiang, sa katunayan, si Yezuan ay walang malinaw na dead end ngayon, kung gayon, dahil ito ang kaso, si Yezuan ay maaari ring simulan ito sa isang buong paraan. Siyempre, unang batch pa lang ang Dry Bone Squire. Si Yezuan ay walang gaanong kapangyarihan sa kanyang mga kamay sa ngayon, ngunit ang mga Dry Bone Sword Servant na ito ay maaaring gumanap ng isang tiyak na papel. Mu Xiang, patayin! At ano nga ba ang taong iyon na nangangailangan ng 990,000 totem beast na isakripisyo upang mabuhay muli? Yezuan, kailangan mong malaman ito pagdating ng panahon. Ang Dry Bone Sword Servant ay mabilis na umalis at ginawa ang plano ni Yezuan, habang si Yezuan ay naghahanda na magpahinga. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang mahiga, nakarinig siya ng katok sa pinto sa labas. Nandito ba si Young Master Ye? Pwede bang pumasok ang maliit? Kabaitan, may naghahanap para sa kanilang sarili. Bahagyang nagulat si Yezuan, maaari kaya siyang naging mabuting kaibigan muli ng Lingzuan Pavilion. Pumasok ka, dahil may naghahanap sa kanya, direktang pinapasok ni Yezuan ang mga tao. Gayunpaman, ang mga taong pumasok ay hindi isa, ngunit 5. Sa sandaling makapasok ang 5 tao sa pinto, ang isa sa kanila ay agad na naglabas ng ilang mga flag, ganap na nahiwalay ang buong silid, at pagkatapos, ang 5 tao ay lumuhad ng direkta sa harap ni Yezuan. Junior Apostle ng Ministry of Fire, salubungin ng God Emperor. Ano ba naman? Sa sandaling makapasok ang 5 tao sa bahay, agad nilang inayos ang pagbabawal, na orihinal na nagpaisip kay Yezuan kung ano ang gusto nilang gawin, ngunit nang lumingon sila, lumuhad muli ang 5 taong ito sa harap ni Yezuan, na naging dahilan upang hindi makapag-react si Yezuan. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Yezuan, talagang hindi niya kilala ang 5 taong ito. God Emperor, kaming 5 ay mga apostol ng Fire Department, at sila ang mga labi ng primeval lineage. Swear Pulse, sinaunang Diyos Emperador, sa isang iglap, naunawaan ni Yezuan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nakuha ni Yezuan ang mana ng Ancient God Emperor, at masasabing siya na ngayon ang Ancient God Emperor.
Gayunpaman, hindi pa ito isinasaalang-alang ni Yezuan noon, ang Ancient God Emperor ay mayroon pa ring mga tagapagmana o subordinate. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Emperor na ito ay isang super powerhouse na hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, at ngayon ay 10-10 milyong taon na ang lumipas, na nakakaalam kung mayroon pa rin siyang mga subordinate. Kahit na mayroon, sa mahabang panahon, ang mga taong ito ay dapat na gumawa ng kanilang sariling mga bagay matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay nang dumating siya sa training camp ng Moshang, may nakakita talaga sa kanya. Marahil nang makita ang pag-aalinlangan ni Yezuan, nagpatuloy ang lalaki, ang Diyos Emperor ay walang alam, ang aking mga sinaunang relikya ay palaging konektado sa isa't isa, at ang ating mga espesyal na kapangyarihang banal ay nakadarama ng pag-iral ng kataas-taasang Diyos Emperor. Alam natin na ang kataas-taasang Divine Emperor ay bumagsak na, ngunit ang kanyang banal na pag-iisip ay naruroon pa rin, kaya kapag ang kataas-taasang banal na emperador ay ipinagkaloob sa atin ng kataas-taasang Divine Emperor, natanggap na ang mensahe. Oo, Panginoong Diyos Emperor, ang 5 bahagi ng aking Ancient Relic Clan ay nakakalat sa buong God Realm, at bilang karagdagan, mayroong ilang mga lahi ng lingkod na taos-pusong nakatuon sa iyo ay nakakalat din kung saan-saan, sa ilang kadahilanan, kaya't maaari ko lamang itago ang aking pagkakakilanlan. Sa loob ng 10-10 milyong taon, naghihintay kami sa pagdating ng Diyos na Emperador, at ngayon ay sa wakas ay ginawa na tayo. Ang mga taong ito ay tila labis na nasa sabik, gayunpaman, si Yezuan ay may pagdududa lamang. Sandali lang, paano mo nalaman kung sino ako, at paano mo ako nahanap? Oo, hindi naiintindihan ni Yezuan ang bagay na ito, at hindi niya maiwasang hindi mapalagay sa kanyang puso. Paano niya mararamdaman na parang lahat ng ginagawa niya sa ilalim ng ilong ng ibang tao? Hindi maganda ang pakiramdam na ito. Lord God Emperor, noong natanggap mo ang Divine Seal, alam na namin na pagkatapos na sumanib ang iyong kaluluwa sa Divine Seal, hindi lang ang Fire Department ko, kundi pati na rin ang lahat ng naglalakad sa Divine Realm ay alam na ang tungkol sa iyong pag-iral. Alam ni Xiao na hindi ako makapaghintay na lumabas ka ng direkta, ito ay hindi alinsunod sa mga regulasyon, ngunit hindi namin talaga mapigilan ang pananabik sa aming mga puso, hindi namin maisip na si Lord God Emperor ay talagang darating sa Moshang Training Camp. Divine Seal. Inisip ito ni Yezuan at naunawaan. Natatakot ako na ito ang Jade Talisman na pinagsama ni Yezuan sa simula. Iniwan lang ng Ancient God Emperor si Yezuan na may dalang Jade Talisman, at wala ng iba pa. Kabanata 2150 taunang pagtatasa. Sa simula, maaaring isipin ni Yezuan na ang Jade Anteng-Anteng na ito ay hindi gaanong simple, ngunit ngayon ay tila ito nga ang nangyari, lumalabas na ang Jade Talisman na ito ay kumakatawan sa maraming bagay. Siyempre, anuman ang mangyari, ito rin ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Kayong mga primeval relics, gaano karaming enerhiya ang mayroon ka ngayon? Nag-isip sandali si Yezuan bago direktang nagtanong. Ang mga taong ito ay magiging kanyang sariling kapangyarihan sa hinaharap, kaya natural na kailangan nilang malaman ang higit pa. Hui God Emperor, hindi ko kilala ang 4, ngunit ang pinakamalakas na tao sa aking Fire Department ay isang God Monarch. Ang Divine Monarch ay isang kaharian, Diyos tao, celestial, espiritual, mistiko, at tunay na Diyos. Ang 5 kaharian ay ang mababang 5 kaharian na hinati sa antas ng banal na kaharian. Ang tunay na Diyos ay isa ring kaharian, ngunit sa parehong oras ito ay isang titulo. Sa pangkalahatan, ang mga Diyos ng sangkatauhan ay tinatawag na mga tunay na Diyos, o mga Diyos ng tao. At ang ibang mga lahi ay mayroon ding sariling mga pangalan, tulad ng mga Diyos ng lahi ng demonyo ay tinatawag na mga Diyos ng demonyo, ang mga Diyos ng lahi ng espiritu ay tinatawag na mga Diyos ng espiritu, at iba pa. Ang bawat kaharian ay nahahati sa itaas, gitna at mas mababang mga grado, at ang bawat kaharian ay nahahati sa 9 na grado. At ang Divine Monarch ay ang first-class strength division sa middle 5 realms. Bahagyang sumimangot si Yezuan, tila ang sinaunang relic na ito, ang lakas nito ay parang karaniwan. At least, ang lakas talaga nitong Fire Department. Siyempre, ito ay dahil ang puso ng kanyang Yezuan ay masyadong malaki, ang pagkakaroon ng isang tunay na Diyos ay hindi biro,
masasabi na kung ang isang tunay na Diyos ay darating ngayon, ito ay sapat na upang durugan ang buong kampo ng pagsasanay sa Moshang. Matapos mag-isip sandali si Yezuan, mayroon na siyang desisyon sa kanyang puso. Tungkol sa hitsura ng mga taong ito, si Yezuan ay masasabing aksidente, o masasabing walang aksidente. Ang marangal na Ancient God Emperor, kung wala siyang paraan, imposible, at ang ikinagulat ni Yezuan ay makikita siya ng mga taong ito ng ganito. Gayunpaman, dahil narito ang mga taong ito, magagamit din ito ni Yezuan. Tanungin kita, ilan ang puwersa ng fire department mo sa lugar na ito? Emperor Huaishen, 5 lang tayo sa fire department ko dito, at wala dito ang main activity area ng fire department ko, at inutusan lang kaming 5 na pumunta para imbestigahan ang ilang bagay. Imbestigahan ang mga bagay. Sabihin mo sa akin, ano ang hinahanap mo? Bumalik sa God Emperor, naramdaman ng aking Panginoon ang fire department na tila may kakaiba sa Moshang Pavilion na ito, kaya pumunta ako para mag-imbestiga. Tumango si Yezuan, ang lakas ng sinaunang relic clan na ito ay wala, ngunit napakaraming pag-aalala, syempre may problema si Moshang, at napakalaki pa rin ng problema. Gayunpaman, sa isang departamento ng bumbero, ang pinakamalakas ay ang lakas lamang ng isang Diyos na monarko, at talagang nangangahas siyang makialam. Ito ay talagang puno ng pagkain at suporta, at hindi ako natatakot na mabura. Siyempre, bagamat ganoon ang iniisip ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, hindi ba't iniimbestigahan din niya si Moshang ngayon, kaya tama lang natulungan siya ng mga taong ito. Well, talagang may problema itong Moshang Pavilion, sa katunayan, isa lang silang puppet sect. Well, hindi ako nag-abala na ipaliwanag sa iyo ang mga kalabisan na bagay. Ngayon, bibigyan kita ng isang gawain, at walang sino man ang maglalabas ng balita tungkol sa iyong pagdating upang makita ako ngayon. Pagkatapos ng araw na ito, ituturing mo ako na parang hindi mo pa ako nakita, at ikaw pa rin ang magiging kalaban ko, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong makuha ang mga taong kabilang kay Moshang, magsiyasat ng palihim, at unawain. Ang mga salita ni Yezuan ay simple, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw na. Hindi tanga ang 5 taong iyon, paanong may dahilan para hindi maintindihan? Gayunpaman, hayaan silang maging kaaway ni Yezuan. Kahit nabigyan sila ng 100 dares, hindi sila manggahas. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, agad na lumuhad ang 5 sa lupa at sabay-sabay na sinabi, Subordinate, subordinate huwag manggahas na maging kaaway ni Lord God Emperor. Panipi, mother-in-law, mother-in-law, ano ba ito? Ito ay para imbestigahan ang diskarte ni Moshang, at hindi ka talaga magtaksil, okay, naayos na ang usapin. Tandaan mo, pagkatapos ng araw na ito, hindi ka dapat mag-leak out, kahit diretso mong gawin ito sa akin, hindi ka dapat magkamali kahit kaunti. At saka, hindi dapat nangyari ang mga kaganapan ngayon, hindi mahina ang kalaban natin, kung sinuman sa inyo ang tumagas, natatakot ako, lahat tayo ay matatapos. Ito, sige, Lord God Emperor, alam na namin kung paano ito gagawin. Naunawaan ng 5 taong iyon ang ibig sabihin ni Yezuan, at naintindihan nila ito sa simula, ngunit hindi lang sila ng ahas na maging kaaway ni Yezuan. Sa oras na ito, lumabas na paulit-ulit na humiling si Yezuan, kaya sumunod na lang sila. Mabilis na umalis ang 5 na parang walang nangyari. Sa 5 taong ito na nagkukuble, kinuha din ako ni Yezuan sa sarili niyang mga plano. Isang liwanag, isang madilim, isa bago, isa pagkatapos. Si Yezuan ay maraming paraan na magkasama, at kailangan niyang alamin ang sikretong itinago ni Moshang. Siyempre, kahit na may nadagdag na 5 tao mula sa fire department, ang lakas ni Yezuan ay napakahina pa rin, napakahina. Si Moshang, sa harap ni Yezuan, ay parang isang behemoth. Kung gusto mong mag-imbestiga, natatakot akong si Yezuan ay kailangang humanap ng paraan ng mag-isa. Siyempre, ang mga bagay na ito ay hindi minamadali, cyclical lamang. Sa pagsasanay sa 2nd araw, kitang-kita na ang ilang mga tao ay tumira na sa harap ni Yezuan, at para sa mga ordinaryong tao, kailangan nilang iwasan si Yezuan. Kung tutuusin, sa paghusga mula sa background ni Yezuan at sa lakas na ipinakita ni Yezuan, mukhang hindi siya ganoon kadaling pukawin. Di nagtagal, lumipas ang 3 buwan.
Sinimulan ni Yesuan ang kanyang unang misyon. Para sa mga gawain, pumupunta si Mo sa kampo ng pagsasanay, at mapipilitan itong ilabas minsan sa isang taon, na katulad ng kaunting pagtatasa. Sa training camp, hindi ibig sabihin na ligtas kang makapasok, kung tutuusin, kapag hindi sapat ang mga puntos, normal na ang pagtanggal. Ang taunang pagtatasa ay parehong pagkakataon at isang krisis. Ang taunang pagtatasa ay 500 puntos. Ano ang konsepto ng 500 puntos? Dapat mong malaman na noong dumating si Yesuan, 1,000 puntos lang ang ibinigay niya sa kanya. Masasabing kung hindi ka nagsusumikap, magagamit mo lang iyong mga puntos na ibinibigay sa iyo sa loob ng 2 taon. 3 lang ang paraan para makakuha ng mga puntos sa Mo Bootcamp, mga labanan, mga quest, at mga gantimpala sa espesyal na pagsasanay. Hindi na kailangang sabihin, minsan ang nakayanan ni Yesuan, ngunit sa ganoong uri ng labanan sa pagsusugal, kung walang puot, kakaunti ang pipiliin. Mayroong maraming mga gawain, ang taunang pagtatasa ay sa pilitan, at mayroong iba't ibang mga gawain sa mga normal na oras. Ang taunang pagtatasa na gawain na ito ay ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Yesuan sa mekanismo ng gawain ng kampo ng pagsasanay ni Mo Xiang. Sa araw na ito, ang buong kampo ng pagsasanay ay natipon, at ang lahat ay nagtipon maliban sa ilang mga tao na may sapat na puntos o hindi pinapayagang lumahok sa pagtatasa. Ang ministro ng unang departamento ng kampo ng pagsasanay ay pinangalanang Liu Luo. Si Liu Luo ay isa lamang powerhouse na may lakas ng pit gods, orihinal na ayon sa normal na pagsasalita. Hindi siya kwalipikadong maging ministro, ngunit mayroon pa rin siyang pagkakakilanlan, iyon ay isang dalubhasa sa pagpino. Kaya naman napaupo ako sa posisyon ng ministrong iyon.